Ang dami kong gustong isulat. Mga kwento ng tagumpay, mga kwento ng pagbangon. Pero may isang kwento na hindi ko masulat. Bia! Good luck para sa regional press conference mo sa feature writing. Thank you po, Mrs. Santos. Hindi ko po kayo bibiguin. Future journalist. Manood ka mamaya sa laro ko ha. Papaswerte kita. Sa tuwing nandyan siya, parang sapat ng mundo. Ano ba ka? Hoy, Bea, di ba deadline ngayon ng article mo? Mamaya na! Doon nagsimula ang kwentong hindi ko naisulat dahil mas pinili kong sundin ang puso at hindi ang pangarap. Ate? Bench? Susunod ko muna si Andy. Bea, minsan lang tayo magkasama ng ganito. Ako naman muna. Doon ko unang hindi naisulat ang tama. Doon nagsimulang mabura ang pangarap. Bea, yung kapatid mo nasugatan sa ulo. Ha? Andy! Andy! Ate, ang sakit! Ito ang kwentong hindi ko nasulat. Ang kwento ng pagiging ate. Ang kwento ng responsibilidad. Ang kwento ng pangarap na iniwan ko. Okay na ba siya? Oo. Pero muntik na. Pinipili kitang unahin kaysa sa kapatid ko. Pinipili kitang unahin kaysa sa pangarap ko. Pero hindi mo na kayang isulat ang kwentong ganito. Mahal kita. Mahal din kita. Pero hindi sapat ang mahal kung ako ang nawawala. May mga kwentong kailangan tapusin para makapagsimula muli. Champion for feature writing and journalist of the year from STO Bacolod High School, Via Panganiban. Congrats, Bea. Talaga namang deserve mo yan. Salamat. Kaayusin ko rin sarili ko. Ako rin. Ang kwentong hindi ko naisulat ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay kwento ng mga pangarap na muling pinili, ng mga responsibilidad na hindi ko pwedeng iwan. Sa bawat pagkakamali at sakit, natutunan kong yakapin ang pagbabago at muling tukuyin ang tunay na excellence. Ang kwento ko ay hindi na nakasabit sa iba. Ako ang bida. Ako ang manunulat. Ako ang magtatakda ng wakas.